Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Ka-business, mga kapapi, welcome back po to sa aking YouTube channel. Ito po si Alminda Mix Vlog, bumabati ng magandang gabi around Middle East, magandang umaga po sa atin sa Pilipinas. So panibagong reaction video na po natin mga ka-business, mga kapapi. Ito pong senior citizen na si Nanay Rosana na dumating dito sa bahay ng ka-family ka-business at humingi ng kaunting tulong nga daw, sabi niya. So, bago po natin umpisahan, baka po sakaling bago pa lang kayo sa aking munting bahay, baka pwede pong pakiclick ng subscribe button dyan at notification bell para updated tayo sa lahat ng aking reaction video dito sa Ka-Business Official at Papa Dins TV. At huwag po natin kalimutan i-subscribe ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang Ka-Business Family. So, ito nga ang ating reaksyonan ngayon. Itong si Nanay Rosana, may 6 na kahilingan dito kay Ka-Business. Dito sa Ka-Business Official or Ka-Business Family. So, bago po natin umpisahan na para po pwede nating panoorin kung ano itong 6 na kahilingan ni Nanay Rosana dito kay Ka-Business at sa mga kagwang. Panoorin po natin mga Ka-Business, mga kapapi. Babae na laki. Babae po. Dapat po ako, babae po siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga business kanina. So yun paumanhin po sa inyo nanay ha. Ito ay pagkaklaro lang. Ano po kasi, syempre, kailangan pagka tayo ay nasa vlog, dapat hanggat maaari totoo ang informasyon. Ano? Kaya nagtatanong ako. Alright? Alright. So kaya pala ang tawag sa iyo ay mama. Noong sinasabi mong kakilala mo, nakasama mo sa bahay, dapat na hindi kakilala ang terminong ginamit mo. Hindi yata ang kapano, dapat ay partner siguro. No? Tama ba ako, Nay? Opo, kasi pag ano po, halimbawa tinatanong na ng mga kasama ko, sabi ko, nakilala ko yan, pero kasama ko sa bahay. Yun lang po. Ano po ba? Pasensya na kasi tabi na sa aking tanong, ano? Opo. Kayo may relasyon. Opo. Ayun. So, ilang taon na po siya? Kung okay lang po. Bali po siya, 1970 po kasi siya eh. Bali, 54. Mas bata sa inyo. Opo. Okay. So, yun ang partner niyo po ngayon. Opo. Nakasama ko po siya, 1988 hanggang ngayon. Opo na ngayon. Anyway, yun naman ay yung mga ganyang bagay naman ay personal niyo na po yan at sa akin lang naman ay nabanggit niyo po kasi, no? Para bilang paglilinaw lang. Ngayon, nanay, ano po ang kailangan yung tulong? Bakit kayo napunta rito sa Ka-Business House? Kasi po, yun nga po yung kailangan ko po kasi ng yung kumbaga sa kahit konti pong puhunan, tsaka para po makahingi ako ng mapalitan yung makina kong ginagamit. Ano po yun, nanay? Mapalitan po yung ginagamit kong makina. Makina na ng Pantahi truck. po, pantahi po. Pantahi. Akala ko makina ng truck na yun. So, mapalitan ay bakit kailangan palitan ay? Minsan po kasi nagbubulbul ang tahi niya eh. Hindi ka na itandaan. Ano bol-bol? Bol-bol yung tahi. Yung sinulit po nagbubuhol-buhol. Opo. Yung parang nagtutuwalya, no? Opo. Yun, no?
So, yun ang problema niya. Opo, at saka ano So po. ngayon gusto niyo na siyang palitan. Opo. Hindi kaya dapat ay solusyonan natin yung pagkapuhol-puhol o pagtutuwalya ng tahinay. Minsan po naman, nagagawan ko ng paraan. Ay, kagaling pala nila. Ay, kagaling pala ng paraan. Ano? Kinakalikot ko po yung ng makina. Ibig sabihin kahit paano ay nakakaintindi kayo pagdating sa troubleshoot, Kasi no? po, talagang hanap buhay ko po yung pananay. Opo, Nay. Naglalako po ako ng mga bedsheet tsaka po ng ulan. Paulit po, naglalako kayo ng bedsheet? Bedsheet. Bedsheet. Okay. Sorry po, sorry. Oh, kalma. Tsaka sabi ko po, kasi malapit na naman po yung tag-ulan. Baka makaisip po ako ng yung para po mataasan lang yung kubo namin. Kasi malapit po kami sa creek. Pag umuulan po siya, yung malakas ang bagyo, inaabot po kami ng baha. Dali mo ako saya. Okay. So, opo. Naintindihan ko po, Nay. Ano pa, Nay? Yan lang po, konting tulong namin. Tsaka yung pinaka-importante po, yung yung bahay namin, malagyan ng taas. Kasi po, Ilang palapag na yung gusto nyo? 10th floor? kasi po yung bahay namin, ganyan na po. Opo. Pag halimbawa pong malakas ang ulan, ganyan po yung ito po yung taas ng namin. Saan? Ito po yung Yan, oo. taas namin. Umaabot po dito ng yung baha. At dito sa rep na ito, Tapos po, yung sukat ba? Yung, di ba yan? Parang example, no? Example. yung higaan namin, inaabot na ng baha. Opo. Maraming nababasong gamit namin. Kaya lumapit po ako sa inyo. Salamat naman ay at kayo ay nagtitiwala sa aming kakayahan na tumulong, no? Sa mga kababayan natin na nangangailangan. Ngayon may tanong lang po ako. Opo. Ano pong ang hanap buhay niyo maliban doon sa sinabi niyo na kayo nagtatahi ng mga bedsheet at Yun lang po. yun lang. Oo. Yun ang pangunahin yung pinagkakakitaan. Tapos po, kasi nga po talaga minsan hindi nakakapagpadala yung nanay ng mga apo ko. Wala kami makain. Kaya kahit nung isang araw po, may lumapit sa amin Bombay. Na ayoko namin ng puhunan. Opo. Kinuha po namin yung 3,000. Yung po ang pinag-umpisa namin kahapon. Opo. Kung po, maganda po sana. Meron po akong sarili kong kinikita para kahit po paano makakatulong din po ako sa mga apo ko, mga kasama ko sa bahay. Okay. So ano pa po ang gusto niyong sabihin o iparating sa amin o ilapit po sa ka-business official na? Yung po. Kaya? At kung po, tatanungin ko po, napakalaking utang na loob yun kasi nakikita ko po yung mga taong natutulungan yun na talaga nagtitiwala sa inyo. Tsaka yung mga mga taong nagtitiwala rin sa inyo na tumutulong din po sa inyo. Kaya sabi ko nga po, lalapit na ako sa inyo kasi Sino po yung mga napanood niyo na mga tinulungan ng ka-business official na? yung po sila Lito, si Labong, si Josa, sino pa ba? Yung yung Natuli, sino ba yun? Support that siguro ito. Patuloy, tuloy na ba? Tuloy na po. Tuloy na ikaw. Tuloy na rin Yan po. po ata yung Oo nga. dyan. Tuloy na po. Tuloy na po. Tuloy na po. Wala na rin tunay. Wala po. Wala. Baka ako yun. Kalma. Ay, serious ito. Seryoso nga.
Inay, nakahanda kami makinig ulit. Tuloy lang po. Istorya ba na istorya? Yung pang naano ko kasi, yung itong pagpasok po ng taon na to, yung mga anak ko na sabay-sabay po nawalan ng trabaho. Ilan po sila, Nay? Yung po, bali 3 po. 3. Opo. Yung anak ko po kasi dati nag-a-abroad yun. Opo. 2 taon na rin po siya dito sa Pilipinas. Wala rin po siya mapasukan dito. Kaya ayun, pag pag halimbawa humingi ako sa kanya, sasabihin ko na wala kaming bigas, wala kaming gas. Ayun, sasabihin, manghiram na lang muna kayo dyan at pag babayaran ko. Minsan naman po, mahirap naman po kasi mangutang kasi problema rin ang pagbayad. Okay. Ano pa, Nay? Ayun po. Yun na yan lahat. Opo. Sigurado po kayo, Nay. Okay, sige, ganito, Nay, ha? Isa-isahin lang muna natin pagkaklaro. Si Nanay Susana po, Sana. Rosana. Oo. Kasi si Nanay Susana pala, wala na, no? Ang mayabang na. Ayun na, pasintabi po. So, ayun na, Nanay Rosana. Sorry po at natatawa ako dito sa sa vlog ni Mr. Ka-Business. Sorry po mga ka-business ha. Sorry po. Ayun po yung 6 na kahilingan nitong si Nanay Rosana. So mga ka-business ay kayo na po bahala umusga. Sa 6 na kahilingan ni Nanay Rosana. Okay. Sige po at anuhin natin, i-reactionan po natin ito. Hindi naman yata masama ang humingi ng tulong at hindi rin namang masama ang tulungan tayo. Hindi ba mga ka-business? Pero wag naman pong kalabisan ang ating paghingi ng tulong. Kumbaga, lahat ba ng mga inobligasyon natin sa buhay natin ay iobliga natin doon sa taong hinihingian natin ng tulong? Kumbaga ay magkaroon din po tayo ng kaunti man lang, kahit kaunting lang kahihiyan sa nilapitan nating tao na alam natin na tumutulong. Hindi ba porket alam natin na matulungin yung isang tao ay kumbaga ay tutuduhin mo na yung hingi ng tulong, diba? Hindi ba natin naiisip yun na nagsikap din naman yung taong hinihian natin ng tulong. Hindi naman yung taong tumutulong na iyon ay hindi naman po yun na bagat ay namumulot lang ng pera o saan lang niya kinukuha yung pera para itulong sa atin. Yun po ay pinaghirapan din po yun ng taong tumulong. Katulad na lang nitong si Mr. Ka-Business. Si Mr. Ka-Business ay naghirap din po ito na kumita ng pera para't matulungan ang bawat isa sa atin. So, bakit natin kailangan abusuhin yung paghingi natin ng tulong sa isang tao? Katulad nitong si Nanay Rosana ay 6 ang kahilingan niya dito kay Mr. Ka-Business. Dala pa niya ang 3 niyang mga anak na walang trabaho, ay ayon ang kahilingan niya dito kay Ka-Business. So, sa tagal na panahon na iyon at ilang taon na sila yung sinabi niyang may kinakasama nga siya, itong parang lesbian nga. Sa ilang taon nila, 35 years na raw sila nagsasama nitong kalib-in niyang lesbian. So bakit hindi nila napagawa yung bahay nila on that time na sila yung malakas pa, diba? So bakit pinaabot pa nila ng ganito na ang sinasabi niya ay hinihingi niya dito kay Ka-Business ay gawin yung taas, gawin na 2 palapag yung niya, kumbaga hinihiling niya kay Ka-Business yung pangalawang palapag ay si Ka-Business ang gagawa doon. Kumbaga yun ang hinihiling niya. So hindi man lang natin naisip na halimbawa pupunta tayo sa bahay ng tao, halimbawa na lang itong si Nanay Rosana pumunta dito kay Mr. Ka-Business ay yung ganun yung hiling niya. Hindi ba yun parang para sa akin na opinion ko, para akong kandila na pupudpud dito sa mga sinasabi ni Nanay Rosana. Pasensya na po, paumanhin po Nanay Rosana, kasi parang kalabisan po, sobra po talaga yon paghihingi nyo ng tulong kay Ka-Business. Hindi po porket tumutulong yung tao, lahat ng obligasyon po ng dapat ng mga anak mo sa inyo ay ipapasa nyo dito kay Ka-Business, hihingiin ninyo ng tulong dito kay Ka-Business.
Hindi ba? Mayroon din lang naman talagang sapat o hanggang saan ang pagtulong, kumbaga ang ano bang tawag doon, hangganan yung pagtulong ni Mr. Kamis. Hindi ibig sabihin porket siyang tumutulong ay pupuntahan mo siya sa bahay, hingiin mo lahat ng gusto mong hingiin sa kanya na itulong sa iyo. Ay alalahanin po natin, Nanay Rosana, marami pa pong tao nangangailangan na tulad din ninyo na hindi lang sa inyo po ilalahat igugugol ni Mr. Kabisnes ang pagtulong. Kasi marami pa rin ang humingi ng tulong, marami pa rin silang imimisyon na tulad natin mahihirap. So dito sa iyo, Nanay Rosana, may mga anak ka pa naman, ng mga anak mo ay may edad na rin 45, 46 or 37, 35, di ba? So bakit hindi nila pwedeng i-provide? Kahit naman siguro may asawa na yung mga anak natin, kung talagang may hindi yan yung mga porsigido sa buhay, yung maghanap ng trabaho, kaya pa naman nila yung tumulong sa magulang nila, lalo na paglalaki yan. Hindi ba mga kabisnes, hindi natin dapat iasa sa tao na yung hiling natin doon sa isang tao ay dapat niya obligahin yung mga sinasabi natin na hiling, na humihingi tayo ng tulong. Dapat ba talaga yun ay isagad mo talaga na sasabihin mo yung itulong sa'yo ay dapat sagarin ko na ito dahil alam ko naman tumutulong na ito. Iyon po ang mali na isipan at mali na desisyon ng isang tao kung humingi ka ng tulong, kasi hindi naman po iisa lang tayo sa mundo na tutulungan ni Kabisnes. Marami pa pong kababayan natin na tutulungan ni Mr. Kabisnes, hindi ba? So dito sa hinihiling niya, yung isa nga ay kailangan daw kumbaga ang ibig niyang sabihin, bilhan siya ng bagong makina doon sa hiling niya, at puhunan doon sa business niya, grocery na puhunan doon sa tindahan ng anak niya, at yung bahay niya kailangan, ayun ang pangapat niyang hiling, yung bahay niya ay lagyan ng pangalawang palapag, at saka yung panglima niya, yung anak niya yung anak niya ay bigyan ng trabaho baga. Tapos yung last niya ay yung puhunan, di ba? Ang puhunan na hinihiling niya na iba yung sa anak niya, iba yung sa kanya. Yun ang ibig niyang sabihin. So sa dami ba ng hinihiling ni nanay doon, ay kaya ba yun lahat ibigay ni Mr. Kabisnes, na alam naman natin ay si Mr. Kabisnes naghahanap buhay din ito para itulong sa mga tao. Hindi naman to nakaupo lang, hindi lang naman ito namumulot lang ng pera. Kung gusto natin himungi doon ay ipoproduce agad ni Mr. Kabisnes para mabigay sa iyo yung pangangailangan, di ba? Sa pagpunta nitong si Nanay Rosana ay hindi siya nag-isip kung ano yung sasabihin, kung ano yung dapat na sabihin niya na nang itulong. Hindi yung kumbaga ay inisa-isa niya kung ano yung dapat itutulong sa kanya ni Mr. Kabisnes. Ang talo pa, parang natalo dito si Aladdin ang genie ni Aladdin is 3 wishes lang, di ba? Dito kay Nanay Rosana, ginawa niyang 6 yung wishes niya dito kay Kabisnes. Nanay Rosana, magising-bising po tayo. Hindi po porket milyonaryo na ang hinihingian natin ng tulong ay hindi po yun hindi yun pwede i-produce sa iyo ng tao kahit gaano pa siya ka-millionaire sa hiling ninyo, kasi may mga anak kayo may mga anak tayo na dapat natin hilingan ng tulong. Siguro hindi naman masama kung hihingi tayo ng tulong dito kay Kabisnes, pero yung hiling na sagad at ay sobra ang paghiling natin ng tulong ay hindi naman po pwede yun, kasi alam naman po natin na kahit sinong lalapitan mong matulungin na tao, kung ganong kadami ang hiniling mo at aatras yung taong hihingian mo ng tulong, hindi ba mga Kabisnes? So ito lang po ang masasabi ko dito kay Nanay Rosana. Hopefully po Nanay Rosana ay
magkaroon na rin ng trabaho yung mga anak mo para magtulungan na rin po kayo, ay hindi po natin dapat iasa kahit kaninong tao yung ang obligasyon natin sa buhay. Hindi porket senior na tayo, hindi porket wala na tayong hanap buhay, dapat iobliga natin doon sa isang na matulungin na tao ang ating obligasyon. Ang obligasyon ng mga anak natin sa atin ay ibibigay natin, ipapasa natin sa iba. Di ba, para kasi itong obligasyon ng mga anak ni Nanay Rosana ay ibinigay niya rito kay ka-business, hinihiling niya rito, sinama pa niya yung 3 niyang mga anak na walang trabaho daw kuno. So, yung alimbawa, yung anak niya galing naman yung sa abroad, di ba sabi niya, ba't hindi bumalik sa abroad para makatulong man lang? At yung anak niyang bunso, bakit hindi bumalik sa trabaho? Kung may trabaho man lang yon, hindi ba? Hindi naman tayo mawawalan kung tayo maghahanap buhay. Hindi tayo dapat doon sa tao na alam natin na porket nakikita natin, napapanood natin, na siya ay matulungin, ay pupuntahan natin, ay sasagarin natin ang hingi nating tulong doon. Maawa din naman po tayo sa taong hinihilingan natin ng tulong. Diba? Isipin po natin, yung isang taong hinihilingan natin ng tulong ay nagsasakripisyo po din yun sa kanyang gawain para ipamigay o itulong sa ating mga kapwang nangangailangan. Hindi lang ikaw ang humihingi ng tulong, Nanay Rosana, marami pa po. So, kung ano man po yung, sana naman lang ay naisip nitong si Nanay Rosana, kung ano man lang yung maibigay ni Mr. Ka-Business ay malaki na yung tulong sa kanya. Hindi ba? Kasi hindi naman po pwedeng i-produce lahat ni Mr. Ka-Business yun. Although ginawa niya itong parang ginawa niyang kabiruan yung mga hiling ni nanay at hindi naman niya pwedeng, syempre siguro naman ay nahahabag din ang damdamin ni Mr. Ka-Business, although alam naman natin talaga na matulungin ito ay syempre para na lang ay ginawa na lang niya hinati-hati dito sa mga kagwang, kumbaga, di ba? Kasi sa dami ba naman ng kahilingan na iyon, doon lang po yun sa pagpapagawa ng second floor nitong bahay ni Nanay Rosana. Ay doon po mas marami, kumbaga maraming maigugol na pera si Mr. Ka-Business doon. Ay instead na one person lang ang matutulungan, mas marami pang matutulungan, hindi ba? Alam naman po natin may mga anak siya, may mga apo siya na pwede pang magtrabaho. Instead na, kumbaga ay para sa akin, no, instead yung ipapahiya ko sa publiko ng yung tao, kausapin ko yung kasamba sa bahay, sa loob ng loob ng bahay ko kung ano yung dapat naming gawin. Hindi ba? Hindi naman po yun, wala naman po tayong nakita at wala naman po tayong narinig dito kay Mr. Ka-Business. Kung sino man ang pupunta sa kanya ay tutulungan niya. Pero sa lahat po ng tumulong, sa lahat po ng humihingi ng tulong, eto lang po ang narinig ko, grabe kung humiling dito kay Ka-Business. Wala kang kasing tulad, Nanay Rosana, kung hihingi ka ng tulong. Kumbaga, yan, all in one talaga yung paghingi mo ng tulong dito kay Ka-Business. So, ganun pa man po, hanggang dito na lang ang ating reaction video dito sa hiling ni Nanay, dito sa 6 na hiling ni Nanay dito kay Ka-Business. At yun na nga, 6 na kahilingan nito. So, hanggang dito na lang po ang ating reaction video, mga ka-business, mga kapapi natin dyan. Bago po natin tapusin, please po, don't forget to subscribe sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family, at ang kanilang pangalawang channel, ang Ka-Business Family. At ang Young Russell po, wag natin kalimutan. At ang lahat po ng aking co-reactors, please subscribe po, Taong Gala Vlog, Analisa Reality Vlog, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak Vlog, at PLC Katangay Vlog, at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-likes ang mga video namin. Lahat po kami, mga ka-business, mga kapapi. So, hanggang dito na lang. May Allah bless us all. At sa'yo, Nanay Rosana, may Allah bless you. Sana po lahat ng hiling ninyo ay matutupad ninyo at matutupad ng mga anak ninyo kung ano yung dapat para sa inyo, di ba? So, bye-bye po. Birabanat lang tayo, mga ka-business. Bye-bye po. See you again in my another reaction video. Bye.